Ano na ba ang nangyari sa investigasyon ni Raffy Tulfo dyan sa Senado tungkol sa PCSO? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito, pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa isyu ng lipunan at isyu ng ating bansa. So mga kapolitika, nung mga nakarang buwan is meron na namang outstanding performance itong si Senator Raffy Tulfo, itong ating grandstanding man, kasi pinaimbestigahan niya nga yung PCSO kasi napakaraming mga tao ang nananalo dyan sa PCSO at sunod-sunod pa. At sinabi nga noon ni Amy Marcos na pang-Guinness daw yung ating record, na kung saan is parang araw-araw merong nanalo, one of its kind sa kasaysayan ng bansa at kasaysayan ng mundo, yung pagkapanalo ng mga tao araw-araw dyan sa PCSO, kung kaya nababalot ito ng kontrobersiya at iskandalo. So itong si Raffy Tulfo, alam nyo naman itong si Raffy Tulfo, pag merong mga malalaking issue na kung saan is pwede siyang sumingit at pwede siyang magpahiring dyan sa Senado, is magpapatawag ito bigla-bigla. Pero selective lang din yung mga issue na ginagampanan ni Raffy Tulfo, kasi hindi niya lahat is kayang banggain. Okay, so bakit natin ito pinag-uusapan dito sa ating channel? Dahil maraming mga beses itong si Raffy Tulfo dyan sa Senado na naghihiring at siya yung nagmamagaling talaga at ang galing-galing niyang magsalita sa harap ng camera. Napanood ko nga yung video ni Cynthia Villar na kung saan is nagsagutan sila at parang natalo siya doon sa argumento, sa debate, okay? At itong si Pia Cayetano, di ba, na meron silang sagutan ni Raffy Tulfo din noon, at sinabihan siya ni Pia Cayetano na kailangan consult sa abogado itong si Raffy Tulfo para malaman yung batas. Okay, di ba? So nakakahiya kasi yun na laging itong si Raffy Tulfo is laging grandstanding at laging nagmamagaling dyan sa harap ng camera, dyan sa kanyang mikropono, pero minsan is nababara siya. At napapansin ko rin mga kapolitika is walang nangyayari dito sa kanya mga hearing na ginagawa. So mag-focus tayo dito sa PCSO. So ito pa lang si Mel Robles, itong chairman ng PCSO. Napag-usapan na natin ito doon sa ating previous na mga videos mga kapolitika. Panoorin nyo lang, napakatagal na video na yon na topic natin itong investigasyon ng PCSO. So itong si Mel Robles, itong chairman ng PCSO is dati itong tauhan din ni Gloria nung panahon ni GMA ng kanyang administrasyon. So may background na siya sa politics at panunungkulan sa gobyerno. Now, noong nakarang eleksyon 2022 is itong si Mel Robles is isa sa mga, siya ata yung top donor ng Bongbong Marcos na karera dito sa presidential election. So siya yung top donor, nasa 30 million something yung i-donate niya dito kay Bongbong Marcos para sa kanyang pagtakbo bilang presidente. So ito yung sinasabi natin na kung saan is kung ang isang tao is na nagatungan ng pera or ng salapi, yung mga politiko na yan is ginagastusan niya ng mga malaking politiko or malaking tao din, mga malaking negosyante na kung saan may mga personal interest. So for example, kung mananalo yung manok nila sa election is hihingi ng favor yun. So ang tendency nun is yung mga politiko na nanalo sa election is natatalian po yan ng mga negosyante na nagpupundo sa kanila during election. So yun po ang bottom line doon, at yun po ang nangyayari sa ang realidad ng politika sa Pilipinas. Now itong si Mel Robles is di ba nagpundo siya ng kay Bongbong Marcos nung panahon ng kanyang kampanya, at after nung election is after nung umupo na sa posisyon itong si Bongbong Marcos is humingi ng favor itong si Mel Robles. Of course, meron nga siyang personal interest kung kaya nag-invest siya kay Bongbong Marcos nung panahon ng election. So yung personal interest niya is magkakaroon siya ng posisyon sa gobyerno na kung saan is mababawi niya din yung kanyang ginastos. Hindi pwedeng walang personal interest yun mga kapolitika, kasi 31 million, sino ba ang magbibigay ng 31 million sa isang tao kung wala rin siyang makukuha in return?
So yun po ang realidad talaga dito sa Pilipinas. So nakuha niya yung kanyang posisyon, which is dyan sa PCSO. So itong PCSO is 'di ba dyan talaga yung talagang napakaraming salapi dyan. Kasi nga 'di ba maraming tumataya ng loto, even though nagkaroon ng mga iskandalo, is ang dami pa rin talaga mga Pilipino ang nabubudol at hindi nakikinig dito sa na-issue na nga yung PCSO dahil sa mga kung totoo ba yung mga tao na nanalo diyan or baka sila lang sa loob. So na-issue yung piso. Pero ang problema is marami pa rin mga Pilipino ang tumataya talaga. Okay, na tumataya dito sa loto at hindi nadadala, walang kadala-dala. Now dito sa side naman ni Raffy Tulfo, 'di ba nag-hearing noon at sabi niya pa nga is mag-hire daw siya ng private detective para kumbaga tingnan talaga or tiktikan talaga kung totoo ba talagang itong sa PCSO is totoong mga tao talaga na tumataya dyan or baka merong mga inside job na nangyayari or baka yung mga opisyalis lang ng PCSO. So ano na ba ang nangyari dito, Tulfo? Bakit hindi na natuloy itong mga sinasabi mo? At bakit iba-ibang issue na naman ngayon ang nagmamagaling ka dyan sa Senado at wala nang patutunguhan yung mga hearing mo, wala namang napaparusahan, wala namang resulta. Okay, dito nga sa PCSO, sabi mo dati mag-hire ka ng private detective at kung sasabihin ng private detective mo na wala namang inside job, wala namang foul play dito sa mga nananalo dito sa PCSO, is sasabihin mo sa media, magpapahiring ka at sabihin mo walang hukus-pukus na nangyari dyan sa PCSO, lahat ng mga nanalo is malinis. So yun lang pala ang gusto mo para maging grandstanding ka. Kasi pag ito ang naging presidente is mga kapolitika, hindi na po mga away-asawa, hindi na po yung mga hearing ang maging issue na, kundi buong bansa na as a whole yung maging problema, yung corruption. So try mo nga banggain yung mga corrupt dyan sa gobyerno, yung mga malaking politiko, yung mga malaking isda dyan, yung mga malaking negosyante, para naman maniwala kami na sincere yung mga ginagawa mo at yung pagpapabida dyan sa Senado. Try mo ang banggain yung mga malaking politiko na corrupt. File ka nga ng bill or ng batas na kung saan magpaparusa dito sa mga corrupt na opisyalis ng ating gobyerno. Kasi hindi lang po milyon-milyon ang nawawala sa bulsa ng ating bayan, mga kapolitika, kundi bilyones po yan. So yan talagang ugat ng kahirapan dito sa ating bansa. Kung kaya yung mga mamayang Pilipino ang nagsasuffer dito sa mga politikong ito. So kasi 'di ba mabango siya ngayon, siya ang nagiging front runner ngayong 2028 election. Okay, so at sinasabi niya na hindi daw siya tatakbo sa susunod na election, pero narinig na natin yan doon sa mga previous na mga politiko. Okay, at ang ending pala is tumakbo naman sa national level or sa pagiging presidente. So dapat itong si Tulfo, ang bottom line dito is dapat itong si Tulfo is ipakita niya na hindi lang pagpapabida or pagpapasikat itong kanyang ginagawa dyan sa Senado. At least man lang is meron siyang mapatunayan na wala talaga siyang mga personal na mga tao na pinoprotektahan or yung mga malapit na kaibigan niya, or kasi ang sabi doon may mga haka-haka na nabayaran daw. Pero again, itong si Tulfo is kailangan niyang patunayan yung sarili niya na karapat-dapat siya dito sa pagiging presidente kung meron naman siyang plano na kung saan is tatakbong bilang presidente sa sunod na eleksyon. Kasi yan nga yung mga kapolitika, yung mga nangunguna ngayon sa survey is kinakausap po yan ng mga negosyante, yung mga laking negosyante, para mapunduhan at pag nanalo is tali na yung kanilang mga liig dito sa mga malaking negosyante at hingi na mga favor yan once sila ay mananalo. So yun po yun ang kalakaran talaga dito sa Pilipinas, at sana yun ang kalakaran na dapat ay mabago para magbenepisyo naman yung mga Pilipino at umunlad yung ating bansa at papasok na yung mga foreign investors at mapapalakas na natin yung ating armed forces, kasi kailangan talaga dahil dito nga sa sigalot at iba't ibang isyu ng ating bansa. So yun lamang ating pag-uusapan ngayon, mga kapolitika. Maraming salamat sa walang sawang pagtunghay do sa aking YouTube channel. Again, kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe po kayo dito sa aking YouTube channel, mga kapolitika. Okay? At maraming salamat at God bless po sa ating lahat.